A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunay nga po na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng alamin. Ako'y sumasaksi na walang Diyos kung hindi si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ang huling sugo at alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli po mga kapatid at mga kaibigan ko sa mananampalatayang Islam, kung saan man po kayo ng lupalot ng mundong ito, ay binabati namin kayo ng pambati ng lahat ng Anbiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. At welcome po sa Kape Talakayan. At bago po natin puntahan ang ating paksa, ay nais ko po muna kong ipakilala ang ating pong kasama sa paghahayag na ito. Wala na pong iba ang ating pong kapatid na si Karashid Indasan. Karashid? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa abad. Assalamu alaikum, sumunod po ang kapayapaan. Alhamdulillah, Rabbil alamin, ang lahat ng papot pa sa salamat kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nila. Ngayon po, sa episode ng ating Kape Talakayan, sasagot tayo sa mga tanong. Brother Nay. Yes, Karashid. At bago yan, of course, welcome po sa Kape Talakayan. Ito po ay ang Kape Talakayan, na kung saan ay tumatalakay ng mga mahalagang paksa na may kinalaman po sa reliyon sa pananampalataya. Unti-unti pong nakikilala ang lugar nito na kung saan sumasagot po kami sa mga katanungan at kami po ay nakikipag-usap sa kanino paman, nakikipag-mangatwiran sa kanino paman sa mga paksa na may kinalaman po sa spiritual knowledge. May kinalaman sa reliyon, sa pananampalataya, patungkol sa Diyos. Yan po ang unang-una, higit sa lahat na pinag-uusapan po dito sa ating Kape Talakayan. Higop muna tayo ng kape. Yes, Karashid. Isa po sa mga pinopromote naming uri ng kape, dito sa Kape Talakayan. Ang kape po natin ay special, Arabica, at good coffee na signature po ng Kape Talakayan. At may mga herbal coffee rin tayo. No? Ngayon, ang pag-usapan natin, ano ba pag-usapan natin ngayon? Well, Karashid, ang pag-uusapan natin kasi is about sa tinatawag natin sodomy. Sodomy? Oo, or homosexual na kung tinatawag ng iba. Kasi meron kasi mga nililitaw ng mga beliefs na sinasabi nila, walang masama kung merong mga lalaki na pumapatol sa kanilang kapwa lalaki. Meron yung mga babae na pumapatol din sa kanilang kapwa lalaki. Wala na itong masama sapagkat ito na yung panukala ng Diyos. Pero mga ganun nililitaw ng mga issues sa ngayon. At most especially, hindi lang natin nabibig kasi may church pa na ngayon na kahit dito sa Pilipinas ay nakaabot na nagkakasal ng parehas na as tinatawag natin same-sex marriage. Napapanahon yung issue na ito sa pagkamakailan, kung di ako nagkakamali, nagdiklara sa Amerika, yung Korte, Supreme Court, Amerika, na pinapayagan na itong same-sex marriage. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ibig sabihin, payagan na sila na kilalanin ng batas ng, di ba? Na sila ay payagang magpakasal sa isa. Bagamat tanggap naman sa kanilang society, kahit naman dito sa Pilipinas na nagsasama na yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pero ngayon, mas lalong lumawak yung kanilang tinatawag na karapatan sa ganang kanila sapagkat sila pinayagan na ng gobyerno na magpakasal sa isa. Legitimate na kasalan sa isa't isa. So, yun po, pag-usapan natin ngayon. Yeah. Ito may kinalang. Linawin natin dyan. Pag sinabing kabaklaan, hindi natin tinutukoy dito yung mga malamyang kumilos. Kung tawagin pa natin ay mga binabae. Mahinging kumilos. Pag sinabi natin kabaklaan, or sa madinis sa Karashid yung pumapatol na sa kapwa natin. yes, kahit ba macho dating mo, lalaking lalaki dating mo, pero ang gusto mo rin na kung saan ay ikaw ay pumatol sexually. May pagnanasang sexual ka, sa kapwa mo rin lalaki. Yung po tinutukoy natin dito. Lalaki, ang gusto niya, ang pagnanasa niyang sexual ay sa kapwa lalaki, o babae, ang pagnanasa niyang sexual ay sa kapwa babae. Kung bang Karashid, para sa ikalilinaw ng ating mga kaibigan, ito yung mga lalaki na talagang sabihin natin hayagan na gamitin na natin terminong nakikipagtali sa kanilang kapwa lalaki.
mga babae din naman na nakikipagtalik na sa kapwa babae. Hindi bago to eh, sapagkat pag pinag-usapan mo yung ganitong umusbong na ginagawa, karumal-dumal na ginagawa ng tao, ito ay may kinalaman sa panahon ni Propeta Lot. So, ibig sabihin pala Parashid, yung ganitong klaseng karumal-dumal na gawain ay nangyari sa panahon ni Propeta Lot. At sasagutin din natin sa pamamagitan ng Quran kasi ito katanungan na ito eh. Ang tanong sa atin, yung bang pagiging bakla o pagiging tomboy, ito ba natural? Masama ba kung bakla sapagkat ito, ganito ako ginawa ng Diyos, yun ang pangatyo ng iba. Ginawa ako na, nakakulong ako sa katawan ng lalaki, samantalang babae ang aking damdamin. Kaya attracted ako sa lalaki din. Actually nga, Parashid, yung ang nakakalungkot isipin, at most especially sa society natin dati dito sa Pilipinas, maraming ganyan nangangatwiran. Ngayon, alam ng kababayan natin yung istorya ni Lot. Pero meron tayong babasahin mula sa Quran. Ito bang kabaklaan? Ito bang katomboyan? Ito bang pagnanasa mo sa same sex? Na kung saan yung pagnanasa mong sexual? Ito ba ay natural, fitra ni Allah, na ganito silang nilikha? Basahin natin yung nasa Surah Al-A'raf, chapter 7, verse 82. Ang sabi po dito, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. And remember, Sa verse 82. yes, verse 80. Verse 80. And remember, Lot, when he said to his people, do you commit the worst sins such as none preceding you has committed in the alamin, mankind and jinn? Kita mo, anong pangatiran po ng sugo ng Diyos na si Lot? Tandaan po natin, si Lot, isinugo po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang kanyang pangunahing ituro sa tao ay la ilaha illallah. Directly, sapagkat ang lahat ng anbiya, ang turo nila, directly, sambahin si Allah. Etong tinuro niya patungkol sa moralidad. At ang kanyang sinabi doon sa kanyang sambahayan, kayo ba ay gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan? O hindi ito natural, karumal-dumal na kasalanan. Na, such as none preceding you, wala pang nauna sa inyo na gumawa nito. Mula sa mga tao. Anong pangatiran po ni Propeta Lot? Yung ginagawa niyong kasalanan yan, na kung saan ang inyong libo, ang pagnanasang sexual, gusto mo sa kapwa mo lalaki, yung ginagawa niyong yung karumal-dumal sa mata ng Diyos. At yan, yung ginagawa niyong kasalanan yan, wala pang gumawa. Kayo pa lang ang gumagawa niyan. Walang nasyon, walang sambahayan ang gumawa niyan, sabi ni Lot. Kayo ang kauna-unahang nag-invento niyan, gumawa niyan. Ano ang sinasabi sa atin ng Quran sa pamamagitan ng mga pahayag ni Propeta Lot alayhis salam na ipinahayag sa atin ngayon ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi po totoo na ang pagiging bakla, pagiging tomboy, yung pagnanasa mo sa same sex, lalaki ka, gusto mo lalaki din, babae ka, gusto mo babae din. Hindi po totoo na yan ay natural. Hindi po totoo na nilikha kayo ni Allah na ganyan. Kayo na influensaan kayo ng environment nyo, na influensaan kayo ng inyong napapaligiran, no? Ng inyong kapitbahay, ng inyong kaibigan, ng inyong society na nagaganap. Yan po ang pangatiran. Hindi po yan natural. So sa mga kapatid Parashid, hindi rin pala totoo yung sinasabi ng iba na ang mga bakla tomboy ay galing sa Diyos. Hindi po. Diyan mali si Kaisurian. Oo. Mali talaga si Mamaya, magbabasa tayo ng Biblia. Pinapasaringan na naman natin kasi hayagang sinabi niya eh. Yes. Okay lang daw maging ganun eh. Pero mga silang programa, ganun ang mga makikita mo eh. Talagang babae magsalita, lalaki sila, pero
Talagang bading na bading ang, wala araw problema yun. Alam mo ninyo, ipinagpapauna sa atin ng Quran. Basahin natin yung nasa surah, chapter 4, surah An-Nisa, chapter 4, 135. Kasi may kinalaman ito sa ating hawa, sa ating pagnanasa. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw Muslim ka, Muslim ako, Muslim tayo, ito dapat matandaan natin ito. Magbibigay tayo ng dalawang ayat siguro. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. Chapter 4 verse 135. So, follow not the lust of your hearts. Tama? Yes. And lest you avoid justice, and if you distort your witness or refuse to give it, verily Allah is ever well acquainted with what you do. Huwag daw natin sundin ang ating sariling pagnanasa. Kung magkagayon, makakagawa tayo ng paglabag sa katarungan. At mayroon pang sinabi si Allah, Surah Al-An'am, chapter 6, verse 56, ang ganda ng sinabi. Dapat ito, maalala natin ito, sa puso natin ito, kapatid. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dito sa Surah Al-An'am, chapter 6, verse 56, Qul, inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu aidan wa ma ana minal mu'tadin. Ano sa English, kapatid? Say, I have been forbidden to you to worship those whom you invoke beside Allah. Ako ay sabihin daw natin, pinapasabi kay Prophet Muhammad, pinapasabi rin sa atin. Sabihin mo, ako ay pinagbabawalang sambahin ang inyong dinadalanginan liban pa kay Allah. Tuloy. Say, I will not follow your vain desire. Sabihin nyo, hindi ko kailanman susundin ang inyong pagnanasa. If I did, I would go astray. Kapag ginawa ko, nasumunod ako sa mga whims and desire ninyo, kapag ako sumunod sa mga gusto ninyo, sa mga pagnanasa ninyo, ako ay maliligaw. Tama? Yes. Ang linaw mo sinabi. If I did, I would go astray. Tuloy. And I would not be one of the rightly at guided. hindi ako mapapabilang sa mga tunay na nabatnubayan. Kapag tayo nang ibabaw sa atin ang pagnanasa, ang pithaya, ang desire, tayo po ay mapupunta sa pagkaligaw. Mawawala tayo sa tunay na patnubay ng Diyos. Akala mo wala kang sinasamba? Alam mo, kaya umusbong yan, ang nangibabaw pagnanasa eh. Kaya ang ganda ng bilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, tingnan mo, bago banggitin yung pagnanasa, ang ibinilin muna, hindi kailan ako'y pinagbabawal ng sambahin ang mga dinadalanginan ninyo o sinasamba nyo. Sabihin pa, hindi ko kailanman susundin ang inyong pitaya, ang inyong mga pagnanasa. Sapagkat pag ginawa ko yan, ako ay mapupunta sa pagkaligaw at mawawala ko sa tunay na patnubay. Bakit? Tingnan mo. Pag nagibabaw ang pagnanasa natin, yung ating gusto, tanggihan man ng iba, lalo na yung mga promoters na yung same-sex marriage, ang nangibabaw sa kanila, yung kanilang pagnanasa, pitaya. Therefore, sinasamba mo ang iyong sariling pagnanasa. Ang ganda ng sinabi ng Quran Ara'ayta man ittakhadha ilahun hawahu.
Basahin mo nga sa surah Al-Furqan, chapter 25, verse 43. Ganito po ang ating mababasa sa chapter 25, verse 2 ay 43. Have you seen him who has taken as his God his own vain desire? Nakita mo ba yaong ginawa niya ng Diyos ang kanyang sariling pagnanasa? Aba, ang ginawa niya ng Diyos, ang sinamba niya na, yung kanyang sariling pagnanasa. Kung baga para siya nakakalungkot man isipin na kahit anong gawin nilang pagtanggi dito, hindi mapapasubalian na itong mga nagpupromote ng homosexual o ng sodomy or ng same-sex marriage ay talagang pagnanasa talaga nila ang kanilang sinasabi. Ano pa ba? Ano pa ba nangibabaw sa ganitong klase ng tao? Kundi ang kanilang sariling pagnanasa, kanilang sariling kalibugan. Alipin sila ng kanilang sariling kalibugan eh. Nangibabaw ang kanilang kalibugan, ang kanilang pagnanasa. Yun ang kanilang sinasamba. Yun ang kanilang dinidiyos. Kaya sarado ng kanilang tenga. Sarado ng kanilang pag-iisip eh. Wala na silang tatanggapin eh. Ang kanilang sinasamba, kanilang Diyos, sariling pagnanasa. Ang ganda ng feeling sa atin ng Quran eh. Huwag mangibabaw ang ating sariling pagnanasa. Kundi ating isuko ang ating sarili. Kaya Allah, isuko natin ang ating sariling kagustuhan kay Allah. Ang mangingibabaw yung kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung ating sariling kagustuhan. May mga tao, hindi na akong babangit, no? May narinig kasi ako sa television, may nakita ako sa television, no? Napanood ko. Isang artista, babae, pinagmamalaki niya, member daw siya ng isang pangkating reliyon, fellowship. Doon daw sa kanila, walang bawal-bawal, kahit ano, pwede. Nag-reliyon ka pa? Oo. Nagpapakilala ka pang naniniwala ka sa Diyos? Ha? Nagpapakilala may Diyos na kinikilala, tunay na Diyos. In reality, ang Diyos mo, ang Diyos nila, sarili nilang pitaya, sarili nilang pagnanasa. Their own vain desire. Yun ang Diyos nila. Kaya itong mga nagpupromote ng same-sex marriage, ganun yan eh. Ganun yan. Yung kanilang pagnanasang sexual, hindi nila kaya makontrol. Eh bakit? Ayaw nilang magpasakop sa Diyos eh. Ayaw nilang sumuko sa Diyos eh. Kaya, alam mo, may mga kapatid tayo, yumakap sa pananampalatayang Islam. Dating ganyan. Yan ang jihad mo. Makinig ka, kapatid. Kung ikaw, ngayon Muslim ka na, ibig sabihin ng Muslim, isinuko mo ng sarili mo kay Allah. Eh dati kang bading na tinatawag, dati kang third sex na tinatawag, dati kang may pagnanasang sexual sa kapwa mo lalaki, dati kang may pagnanasang sexual sa kapwa mo babae, isuko mo sarili mo. Iyan ang jihad mo. Iyan ang struggle mo. Iyan ang pakipagpaka mo. Tiisin mo, magtiis ka, paglabanan mo ang sarili mong pitaya. Maniwala ka sa akin, maraming ganyan. Nung kanilang isinuko ang kanilang sarili, tinulungan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan ang shaitan eh. Ang gusto kasi ng Satanas na isinumpa, pagagandahin niya yung mga haram. Para, siyempre, para maakit ang tao. Ganyan ang goal niya eh. O eh, tingnan mo walang katapusan to eh. Lumabas na talaga ang lahat ng mga minor sign na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mo, sa Germany at sa ibang European countries, accepted na yung incest family. Nung nagdeklara sa US, okay na yung same-sex marriage, pati Pilipinas natutuwa, pinaglalaban pa naman. Naway, huwag ipaintulot ni Allah na mangyari dito yan. Sa Germany, at sa iba pa, meron namang umusbong ngayon. Ano yun? Incest. Yung incest, dapat to bigyan din sila ng karapatang ipakasal. Ang alin? Yung tatay sa kanyang anak na babae. Yung nanay sa kanyang anak na lalaki. Mother and son. Father and daughter. Brother and sister. Dapat to payagan din daw na sila ay ipakasal sa isa. Tingnan mo mong karumal-dumal na pangyayari. Bakit? Tingnan mo yun daw ay pag-ibig na tunay sapagkat ito malapit sa dugo mo eh. Kamag-anak ng pinakamalapit sa'yo. Mantakin mo nanay sa anak ng lalaki. Oo,
Wala nang kita mo, lahat po pwede na eh. Lahat may karapatan eh. Hindi na ako magtataka. Darating ang panahon. Nakatulad din. Nasa hula din ito. Ha? Nano? Ang lalaki o ang babae, ang tao, hihingi na rin ng karapatan. Nano? Ipakasal siya sa hayop. Ha? Tignan mo? Hindi na ako magtataka. Mangyayari yan. Bakit? Sapagkat ang nangibabaw, ang nangibabaw ay ang pagsamba niya sa kanyang sariling pitaya, sa kanyang sariling pagnanasa. Therefore, ang Diyos mo ay sarili mong pagnanasa. So, kasi bibigyan din kita dyan na talagang masasabi natin as a proof na talagang nangyayari yan. Halimbawa, sa India, may isang babae doon na kinasal sa aso. Oh, yun mo? Ano pa? Sa Mexico, isang mayor kinasal sa buhaya. Mayor yun, ha? Sa Mexico. Ano pa? Ang nakakalungkot dito, Karashid, punta na tayo, kahit dito sa Philippine movie, mayroong mga palampas na rin na pinapaboran ang same-sex marriage. Oh, Kagaya ng sa I Love My Husband Lovers, may mga ganun palabas eh. Sa Japan naman, meron itong isang palabas na pinapaboran ang incest relationship. Talagang pagrabi na ng pagrabi. Lumalabas na introduction na tayo into major sign. Yeah. Kung pag-aaralan nyo ang mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka na magtataka kung bakit nangyayari yung mga bagay nito. Ngayon, Karashid, matanong kita, bago tayo pumunta sa Biblia, ano ang hatol ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga bagay na yan? Aba, mahirap yung ganyan, kapatid. Una, ayoko masyadong i-discuss yan kung tutuusin. Una, kung ang pag-uusapan ay parusa sa kabilang buhay, may malinaw na hadith tayo mababasa. No? Na ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga bagay niya ay isa sa mga kasalanan magiging dahilan upang hindi kasilayan o hindi mo makita ang iyong Diyos o si Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ikaw ay makikipagtalik sa kapwa mo same-sex at gayon din ang pakipagtalik sa o tinatawag na anal sex. Yun ang parusa. Sabi, hindi ka maliligtas. Eh dito, meron tayong mababasang hadith. Kapag sa Sharia po, kapag ang lalaki sa lalaki talagang nakita ninyo or talagang malakas ang ebidensya na sila yung nagtatalik sa isa, eh yan po ay capital punishment po under sa Sharia. Pakipagtalik ng tao sa hayop, pakipagtalik ng lalaki sa lalaki, pakipagtalik ng babae sa babae. Ang hatol po dyan, kamatayan. Hindi birong kasalanan yan. Sapagkat nandito tayo para sambahin ang lumiklumalang sa atin. Pag Muslim ka, yan ang tinuro sa atin ngayon sa katatapos lang ng Ramadan na tayo'y nag-ayun. Ano yun? Tinitiis natin, pinaglalabanan natin yung sarili natin pagnanasa. Magtaki mo, ang unang-unang gusto ng ating katawan, kung laman at laman ng pag-usapan, pagkain, tubig, o kalibugan, instinct yan eh. Tinitiis natin yung mga pagnanasan yun na ating pong pinatutunayan sa ating sarili, hindi tayo alipin ng ating pagnanasa. Ang takin mo, pati uhaw na ho ka na, tinitiis mo para alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napapakita natin mga Muslim, tayo talaga, ang nangibabaw sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung ating sariling pagnanasa. Hindi yung yung pagigilaman ng ating laman. Eh kasi, alam mo, kita mo wala ka na bang takot talaga? Pag hindi mo inisip yung kabilang buhay, kahit ano, aalago ka, kahit ano, gagawin mo eh. Pwede din. Hindi mo inisip na impyerno. Itakon na, matakot ka sa impyerno. With that recovery, na inianda para sa mga tumangking sumampalataya. Dapat ito sapat din. Para iwasan mo yung mga bagay na yan. Hindi ka ba nangingilabot? Na kapwa mo lalaki. Kaya nga silot. Pinadala ni Allah. Nakatanggap sila ng parusa na hindi pa nagagawad sa ibang henerasyon. They were punished by Allah. Una,
Binaliktad yung kanilang town. Yes. Ha? Binaliktad ni Anghel Gabriel yung kanilang lugar. Pagkatapos they were lit up, ha? By Angel Gabriel pataas. Tapos bumulusok sila na napakabilis. Pagkatapos they were stoned by brimstone. Binato sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng naglalagablab o asupre. Ha? Bato at asupre. Ha? Yun ang nangyari sa parusa doon sa tinatawag ngayon na Sodom and Gomorrah. Yan yun sa may Dead Sea. No? Sa may papuntang Palestine, yung lugar na yan, kung di ako nagkakamali. So, yan, hanggang ngayon, hindi pa nalalaos yung sumpa sa ating mga Muslim. Kapag may kilala tayo na yung lalaki, pinagmamalaki niya, hayat ang sinasabi niya, nakikipagtalik siya sa kapwa lalaki. Yung babae, hayat ang sinasabi niya, alam natin, hindi na sekreto na nakikipagtalik sa kapwa babae. Dapat tayo mga Muslim, iwasan yan. Huwag tayong tatabi sa kanila sa pagkain, madadamay tayo sa sumpa na kanilang ginagawa. Hindi dapat natin yan, hindi tayo dapat natutuwa dyan. Yung mga kabataan natin na nanonood ng television, lalo na sa mga noontime show, yung entertainment show, no? Na kung saan bakla ang MC, hindi tayo dapat humahanga dyan, iba pumapalakpak pa eh. Iniinsulto mo, sinabilok. Iniinsulto mo, sinabilok. Isinugo siya ni Allah para bigyan ng babala ang mga ganyang klase ng tao. Kaya sabi ni Prophet Muhammad, kinakatakutan ko sa inyo sa aking umma, ay gawin din nyo yung ginawa ng mga kaumulot, ng sambahayan ni Lut. Sabi ni Propeta Muhammad yan kinakatakutan niya na sa kanyang umma, tayo yun, mga Muslim, na gawin natin yung pagkakasala, karumal-dumal na kasalanan ng mga kaumulot, mga kabaklaan, same-sex na, kumbaga, pagnanasa. Yan po ay abnormal. Hindi po yan ayon sa pitro ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya namin sinasabi ito, napapanahon itong pag-usapan para mawala yung kalituan. Ngayon, punta naman tayo sa Bible. Kumbaga Rashid, alhamdulillah, sa madaling salita, niliwanag ng Quran na ito hindi galing kay Allah. Niliwanag din ng Quran na ito ay hindi natural. Yes. Niliwanag din ng Quran na, niliwanag din naman din sa atin na hadith, tapos sumabay ka din sa kanila, yung hayagan ay nasa sumpa. Yes. At saka masasabi din natin yan, isa din sa mga may bibigay natin ng mga aya para sa kapakinabangan ng ating mga kapatid, ay maaari niyo pong basahin ang nasa Suratul Hud. Pasimulan niyo po sa chapter sa verse 17. Surah Hud until 82 po pababa. Dito niyo makikita kung ano yung pangyayari doon sa tinatawag natin na Sodom and Gomorrah. Ngayon, Karashid, punta na tayo sa sinasabi ng Biblia. Pero bago tayo pumunta sa sinasabi ng Biblia, meron ka ba nais mo ng basahin ng kaya? Hindi natural na ikaw ay magkaroon ng pagnanasa, libog sa kapwa mo lalaki. Bakit, Karashid? Hindi mo masama yung salitang libog. Las sa English. Sa Tagalog, libog. Hindi natural, hindi ayon sa fitra, katalagahan na ikaw, babae ka, ang libog mo, ang pagnanasa mong sexual ay sa kapwa mo, babae. Ano ang natural? Ito ang sinabi ni Propeta Lut na isinugo patungkol sa mga bagay nito. Ang sabi niya, فَإِنَّكُمْ لَتَتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Surah An-Naml, chapter 27, verse 55, ang sabi po ni Propeta Lut, alayhis salam, do you practice your lust on men instead of women? Inyo bang ginagawa? Inilalabas ang inyong pagnanasang sexual sa kapwa lalaki na disinsana sa babae? Nay, but you are a people who behave senselessly. Kita mo? Out of wala ka sa katinuan. Di ba? Senselessly. You are in no sense at all. Wala ka sa katinuan ng pag-iisip. Kita mo? Yung layon sa layon lang. Lalaking layon,
hindi mo sila makikitang magtatal. Mm. Mag-aaway, oh. Aso sa aso. Ewan ko lang. Pero in general, walang ganun. Mas basawal pa sa hayop yung ganun eh. Mm. Totoo lang eh. Ha? O, kita mo. Kaya sinabi ni Lot, verily, these are men who want to be clean and pure.